Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Erickson. Ang sabi ni Erickson, question: You're a PTC holder. Are you allowed by law to carry your gun holstered in your waist under your shirt? Okay, yung mga firearms nasa holster pero nakatuck in sa ating waist at nasa ilalim ng ating shirt. Okay, po pwede ba yan? So bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan. Tayo ay medyo gumanda ang ating YouTube channel sa ngayon. Marami ang napadagdag na subscribers at maraming salamat sa inyong pagsishare at magaganda ninyong likes at sa magaganda ninyong tanong dahil tayo nakakameron ng content sa inyong mga katanungan. At lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Ginawa ko ang ating YouTube channel para sa ating mga sponsor. Sa mga beneficiaries. Meron pa tayong 6 na estudyante na tinutulungan ng mga anak na single parent na binibigyan natin ng pangbaon. Kaya maraming salamat dito sa nagpadala ng sa ating GCash number. Ayan. At tayo ay nagkaroon ng pantulong sa ating mga beneficiaries. At maraming salamat din kay Noli Peace America at kay Jubel Platon sa pagpapadala sa ating mga premiere video sa mga pagpalipad dahil ang inyong pinadala ay ibibili naman natin ng pang school supplies ng 6 na mga bata na tinutulungan. Okay. Sa mga tumulong, bahala na sa inyo sigad na magbigay ng mga pagpapala. Ang dalangin ko na lamang ay bigyan kayo ng mabuting kalusugan sa sampu ng inyong buong pamilya. Ilayo kayo sa mga kapahamakan. Okay, maraming salamat. So, bago natin sagutin yung katanungan ni Erickson kung allowed ba yung mga baril natin na may permit to carry na isukbit natin sa ating mga bayawang, naka-shirt naman tayo o naka-jacket kung ano man ang suot natin at naka-holster naman. Okay, pero bago ko yan bigyan ng katanungan, ng kasagutan, ay gusto ko lang reaksyonan si Juju Delgado. Ang sabi niya ay tama yung sinabi mo. Ang sabi niya ay, ang itinanong ko ay kung magandang self-defense 1911 pistol o STK 9mm. Ang tanong, nakapunta ka sa license at sa mga paggamit ng stick to the point. Sa tanong, ang layo naman ang sagot mo, instructor ka, napakalayo ng sagot mo. Yan o. Pero bandang huli, nag-ano rin siya, nag-comment na naman siya, tama, hindi ko malaman dito kung baser o, Jojo, hindi ko malaman kung baser o ano ka Tapos nag-comment ka naman, tama yung sinasabi mo, 45, may knocking power yan. Kaya mag-draw kayo ng 9mm, mas lamang ang 45, baliktad ka. Yan, tinamaan kayong 9mm, tagos lang, di naman tama. Okay, ang masasabi ko lamang, panoorin muna ninyo yung videos bago kayo mag-comment. Ayan, nag-comment ka kaagad. Sabi mo, ang layo naman ng sagot, instructor ka pa naman, napakalayo ng sagot mo. So, ayan. At dito rin kay Crisostomo Prolan. Direct to the topic ka dapat, busing, nakakatamad, pakinggan lahat. Okay, kung kayo ay makikikain sa aking bahay o dito sa aking YouTube channel, ay huwag ninyong pakialaman yung sinasabi ko. Kung ayaw ninyong manood, huwag kayong manood. Hindi ito para sa inyo. Itong YouTube channel ko talaga ay para sa mga beneficiaries ko. Kaya ako sinasabi. So, ang hirap dito sa ating mga ibang kababayan, nakikikain lang, sila pa magreklamo, di kayo na gumawa ng YouTube channel ninyo. Kamukha yan, nagpapayo ako, siyempre, sasabihin ko muna sa mga viewers ko na
Kung magbabaril kayo, yung may lisensya, dapat yung legal, dapat yung original. Yun ay bakit papakialaman ninyo kung ako'y magbigay ng payo sa aking mga sa aking mga estudyante o sa aking mga viewers. Kung ayaw ninyo nung ganon, ay siguro, mga baril ni siguro ninyo ay mga paltik at mga illegal karapatan kong payuhan ng aking mga viewers ng tama. At kung ano man ang sabihin ko dito, ay wala na kayo doon. Kung paniwalaan ninyo hindi, wala na kayo doon. Okay, pumunta na tayo sa question ni Erickson. Question. You're a PTC holder. Are you allowed by the law carry your holstered in your waist under your shirt? Okay, so dito tayo nababas Dahil sabi ng iba, hindi ka naman abogado. Nag-aano ka na mga ganyan. Okay, bilang firearms instructor, karapatan ko din ang magbigay linaw. At hindi naman kung hindi tayo abogado, hindi na natin naalamin yung batas. Dapat inaalam natin yung batas. Dahil pag tayo nagkakaso, hindi natin po pwedeng ikatuwira na, ay hindi ko naman alam yung batas na yan. Ay tandaan ninyo, ignorance of the law excuses no one. O ang katangahan. Ang katangahan ay hindi excuse pagdating sa batas. So dapat inaalam natin yung batas. Kayong nagsasabi dyan na hindi naman tayo abogado, tayo ay nagsasabi ng mga batas-batas na. Okay, para wala ng kasi merong iba hindi naniniwala. Para wala ng pagtatalo, basahin na lamang natin yung batas. Okay. Sabi niya, Republic Act Republic Act RA 10591 implementing rules especially prohibit physically or bodily tucking or inserting a handgun into the waistband even when holstered. Even in holstered, must be concealed and encased in the hand luggage, clutch bag, belt bag, or gun case. Rifles and shotgun must be cased and secured inside your motor vehicle. Okay? So, maliwanag. Implementing rules especially prohibit. Ano yung prohibit? Bawal. Physically or bodily tucking, nakatuck in or inserting a handgun into the waistband, even kahit na nasa holstered. Ang firearms must be concealed, dapat nakatago, encased, naka-case, hand luggage, clutch bag, belt bag. Pwede yung belt bag. Yung belt bag, yung belt na nakatali sa inyong bayawang, pwede yun. Pero hindi pwede yung nakasukbit sa inyong belt. Dapat may bag yung belt. Okay, maliwanag. Or gun case, yung mga gun case, yung mga ganito. Yan, dapat nandito. Okay. Kaya meron nga ako nung body bag. Pwede yun, body bag. Ang dami kong basher doon. Doon sa, tinuro ko yung quick draw from the bag. Ang dami kong basher doon. Kasi yung iba, pag ang style niya ay iba, na iba dun sa style ng iba, ay siya na ang pinakamagaling. Ibabas na yung ibang style. Yun ang mahirap sa mga Pilipino. Pag ang baril niya ay Glock or ano pa man, o 1911, at hindi yun yung baril niya, ay yung baril na niya ang pinakamaganda. Ang sabi nga ni Pisa Noli Pisa America, ay lahat yan ay may pros and cons. Okay, kahit ano pang baril mo yan. Lahat talaga, hindi talaga nagkakapari-pareho ang gusto ng mga tao. So, maliwanag yung batas dito. Nasa belt bag or gun case at ang rifle, shotgun ay dapat secured, naka-secured inside motor vehicle. Nasa inside motor vehicle. Hindi pa pwedeng dala-dala mo. yung mga ganito, pwede na tayong mag-ano ng 7.62 na mga caliber. Hindi dapat itong bit-bit mo. Kahit ito ay nasa bag, dapat yan ay secured. Rifles and shotgun must be cased. Nasa case.
and secured inside motor vehicle. Dapat nasa loob lang ng sakyan yan kung may permit to carry or PTC. So, maliwanag. Ang sabi nga, dito pa sa ibang magbasa pa tayo ng ibang batas. Displaying of firearms prohibited. The firearms must always be concealed carry for handguns. It must not be physically or bodily tucked, inserted in a waistband. Hindi dapat nakasukbit sa inyong bayawang. So maliwanag. Di magbasa pa tayo ng ibang ito pa. A civilian can only own small firearms caliber. Okay Ito. Philippine Firearms Law, Presidential Decree number 1866. The practice of flagrantly displaying a firearms or tucking it in the waist while in uniform or in a civilian clothes is prohibited. Kahit ka pala naka-uniform kailangan kung ikaw ay naka-uniform, yung holster mo ay kita, yung baril, hindi dapat nandito sa malinaw displaying of firearms or tucking at the waist while in uniform or in civilian clothes is prohibited. Bawal talagang mag-tuck in dito sa ilalim ng belt. Okay? Yan ang nakalagay dito. Hindi ako nagsabi niya na Presidential Decree number 1866. Okay? So ano pa ang sabi? Magbasa pa tayo. Baka naman sabi naman ninyo gawa-gawa. May nagsabi kasi na gawa-gawa mo lang yung batas na yan. Ang hirap sa ating mga Pilipino. Daming mga baser Ano pa ang sabi dito? Ito, Philippine National Police, PNP, made a major announcement. Civilians are not allowed. Iba naman ito, sa mga naman ito. Okay, para ninyo maliwanagan, ay basahin ninyo yung Republic Act 10591 7.6 Section 7.6. Kung kayo nakukulangan pa sa aking paliwanag, kasi yung iba hindi naniniwala sa akin, hindi kayo nang magbasa. Republic Act 10591 Section 7.6. Andun lahat ninyo mababasa yan. Kung ano yan. Ito, for handgun, it must not be physically or bodily tucked or inserted in a waistband. It must be encased on a hand luggage such as clutch bag or belt bag, etc. Pare-pareho ang inasabi ng batas. Ewan ko lang kung may mababasa naman kayo na po pwede yung naka-holster at naka-sukbit, ay basahin din ninyo. Totoo lang, wala akong masabi. Ito, sabi ng mga pro-gun ito. For those asking if your gun can be carried inside the waist, Section 7.6 of Implementing Rules and Regulation RA 10591 prohibited states, displaying of firearms is prohibited. The firearms must always be concealed. Carry for handgun, it must not be physically or bodily tucked or inserted in the waistband. It must be encased on a hand luggage such as clutch bag, belt bags, gun case, or the like. Okay, so hand luggage, clutch bag, pwede, belt bags, pwede na yung gun case or the like. Pwede yung body bag. Basta nasa bag. Okay, for rifles or any shotgun categorized as small arms, it must be cased. Dapat nasa kaha, naka-cased
and secured inside the motor vehicles. Okay. The firearms shall not be brought inside places of worship, hindi pwede sa mga simbahan, public drinking amusement, sa mga bar, place in a commercial public establishment, o yan, sa mga palengke, sa mga mall, place of engagement during internal events within the area's public coverage during a celebration, o sa mga pistahan, sa mga celebration. Okay. Nasabi, violation of the foregoing guidelines shall be grounded for immediate revocation of PTC. Okay. Mawawalan na marirevoke yung inyong permit to carry. Ay pag namalas-malas pa kayo at may napadagdag na kaso, ay baka revocation pa ng baka kung may mapadagdag pang kaso, kung napasangkot pa kayo sa gulo, at kayo ay, halimbawa, kayo ay nasa bayawang ninyo, nakasukbit sa bayawang ninyo. Ayun ay may kaso na ng revocation ng pag kayo nahuli, halimbawa sa checkpoint, ay marirevoke yung inyong PTC. Marirevoke yung inyong PTC. Ay how much more na nasangkot pa kayo sa gulo. Nasangkot pa kayo sa gulo, ay malamang-lamang wala na rin pati yung inyong LTAP license ay mawawala na rin. Baka ma-revoke na rin yan. Baka. Depende yan sa kaso ninyo. So, akala ninyo, nasa holster naman yan. Nasa holster naman yan. Walang problema yan. Naka-holster yan eh. For handgun must be physically body tack inserted. Waistband must not be in case in the handgun luggage such as, pare-pareho naman sinasabi. Pare-pareho naman sinasabi kahit nga mga police authority pag nakasibilyan. Ito basahin natin sa mga The practice of flagrantly displaying of firearms or tucking it in the waist while in uniform or in civilian clothes is prohibited. Ay, kahit ka pa naka-uniform, bawal pa din. Kung naka-uniform ka, ilagay mo doon sa inyo service pistol na di ba, ang mga pulis ay meron talagang holster na ay bahala na. Hindi naman ako manghuhuli sa inyo. Bahala na yung manghuhuli sa inyo. Basta yun ang nakalagay sa batas. Hindi naman ako manghuhuli sa inyo. Kaya kahit yan ay mga military or police na naka-uniform ay bawal din pala. So, dapat alam natin talaga yung batas. Ang hirap lang, pag binabanggit ko na itong mga batas, may nang baba sa akin. Hindi daw naman tayo abogado. Ang sabi po sa batas, ang katangahan ay hindi excuses. Ignorance of the law excuses no one. Alamin po natin ang batas. Hindi ko mo pinapaliwanag ko dito sa inyo at nababasa. Yan naman hindi ko naman sasabihin kung hindi ko nabasa. Ngayon binabasa ko na kasi pag hindi ko binabasa, ang daming mga baser na nambabasa atin. Kasi hindi tayo abogado, kasi ay yun nga. The Philippine National Police, PNP, made a major announcement on Monday, March 4. March 5, 2024, last year. Civilians are not allowed to own licensed semi-automatic rifles. Iba naman ito. Okay. Are now allowed. Are now allowed. Not allowed. Are now allowed. Ngayon ay pwede na. Baka tayo mabasta naman. Buti na. Malabo kasi. Okay, malabo mata natin. Okay, pwede na tayo. Mga semi-automatic rifles, ang sabi sa batas ay 7.66 caliber. So,
Yan ang masasabi ko lamang sa inyo. So sana ay maliwanag yung binasa ko sa inyo at ito pa, Manila, Philippines, National Police PNP drafting an order that would prohibit na naman, civilians and policemen. Oh, civilian and policemen ha, in plain clothes, yan, in plain clothes, from tucking their handguns in their waistband in public views. Oh, kasama na pati police, nadamay na pati police. Ayan na. PNP Chief Director General Jesus Bersosa told reporters yesterday that the order was an offshoot of the video footage taken. Ay may ano kasi nakuna ng video. May nakuna ng video. Na may pangyayari. Hindi ko alam kung sinong ano diyan. Wag natin ano, baka tayo maano pa diyan. Pero nasa balita 'yan. So kahit policeman, civilian at policeman in plain clothes, yan, bawal. Maliwanag ha. Hindi ako nagsabi niyan, police. The Philippine National Police PNP drafting an order that would prohibit civilian and policemen in plain clothes from tucking their handguns. Okay. Maliwanag. Hindi ako nagsabi. Ang dami dito nakalagay kasi. Nabasa ko na. The practice of prominently displaying apparel tucking at the waist while in uniform or in civilian clothes is prohibited. Yan, hindi ako nagsabi niyan. Philippine Firearms Law Presidential Decree number 1866. Nagsabi niyan, hindi ako nagsabi niyan. Displaying of firearms prohibited. The firearms must be always be concealed carry. For handguns must be physical body tuck inserted. Waistband must be encased handgun. So pari-pareho lamang, kahit ang dami kong binasang batas, pari-pareho lamang. So yung sinasabi na ano, okay, yung sinasabi na ay nasa holster naman eh. Yung nasa holster naman, baka tayo mabas. Iba yung nakasukbit lamang na walang holster. Baka na naman tayo mabas dyan. So ito na, huling basa. Republic Act 10591, implementing rules especially prohibit physically or bodily tucking or inserting handguns into waistband even when holstered. Even when holstered. Madali na maintindihan yan. The firearms must be concealed and seized. Handgun luggage class bag. Okay. Even in holstered ang sabi. So wala tayong lusot dyan. Even in holstered. So ayan, sana naliwanagan kayo at sa aking mga baser ay basa-basa rin kayo ng batas. Okay, nandiyan naman yung batas. Basahin ninyo para hindi tayo masabi na, ay, hindi ko alam yan. Ay, ignorance of the law, excuses no one. Wala tayong ligtas sa batas. Dapat alamin natin. Ang sabi nga, ligtas ang may alam. Okay, ito na ang ating mga weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Unico Eho, shout out kay Jen Delbert, Dean Gilbert, shout out kay Alfredo Isidro or Dosipay, shout out kay Black Dog, Europet Trackers, Black Dog, at shout out kay Bel Sotre. Okay, hanggang sa muli nating video. Maraming salamat po. Tayo ay nagbibigay lamang ng gabay, hindi po tayo ang batas. God bless us.